pinai-inhibit rin ni dating Congressman Egay Erice ang 6 pang commissioner ng Commission on Elections sa pagdinig ng disqualification case nito kasabay ng kanyang paghahain ng motion for reconsideration sa Comelec Unbank matapos siyang idiskwalipika ng Comelec 2nd Division sa pagtakbo sa 2025 midterm elections. Ang hirit ni Erice, wala daw sa katwiran ang Comelec chief. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Laghay ng apela ang motion for reconsideration si dating Congressman Egay Erice sa Comelec Unbank matapos siyang diskwalipikahin ng Comelec 2nd Division sa pagtakbo bilang kongresista ng 2nd District ng Caloocan City. Pero ang hirit niya, mag-inhibit na rin ang 6 na commissioner sa kanyang disqualification case. Una nang nag-inhibit si Comelec Chairman Atty. George Garcia sa kaso. Semblance of fairness. Dahil sila lahat inaakusahan ko, sinasabi ko, mali yung ginawa nyo, na disqualify nyo yung Smart Matic. At sabi ng Korte Suprema, they committed a grave abuse of discretion. Ngayon, ito na naman, ang pinakamasama nito. Kung yung komisyon nasasanay na mag-abuso ng kapangyarihan. Si Garcia, sinabing wala sa katwiran ang hirit ni Erice. Bakit siya nag-file ng MR kung mag-i-inhibit ang lahat ng commissioner? So, ano pa ang purpose nung pagpa-file ng MR? Parang wala sa logic yon, walang whatever na, walang lohika yon. Kung ayun man ang strategy niya, gagalang natin, i-respeto natin. Pero kung magpapile ka rin lang pala, tapos kinikilala mo ang jurisdiction, tapos papa-inhibit mo, sino magdidesisyon? Wala naman iba magdidesisyon sa komisyon, maliban yung mga miyembro ng NBank. Sa katotohanan lang, meron pong 13 rason na nilagay ang Korte Suprema na pwede hindi ka na mag-MR sa desisyon ng isang administrative body or quasi-judicial body katulad ng Comelec. Siguro baka hindi po nila nakita kung ano yung mga exemptions na yon. Hirit pa ng Comelec chief, hindi dapat manisi si Erice matapos siyang idiskwalipika ng 2nd Division, gayong ito ang hindi nagpadala ng sagot sa dibisyon. Sana matanggap din niya ang katotohanan, hindi siya sumagot sa mismong petisyon. Bakit naman po yung lahat ng mga sumasagot sa petisyon ay napagbibigyan at nadidismiss yung mga kaso? Ang katotohanan po, inamin naman niya sa isang panayam na hindi siya nakasagot kasi akala niya may matatanggap pa siyang hard copy pero pinadalhan siya by email. Ayun po yung guidelines natin ngayon. Lahat po ng mga pinadala ng Comelec via email ng summons ay sumagot po pero bukod tangi hindi siya. Ayon pa kay Garcia, nasa kamay na ng 6 na commissioner na miyembro ng Comelec Unbank ang tadhana ng DQ case ni Erice dahil ang Comelec chief una na ngang nag-inhibit sa kaso. Maaring lumabas ang desisyon dito ng Comelec Unbank bago o pagkatapos maimprinta mga balota. Samantala, nagsagawa naman ang nationwide roadshow at demonstration ng Comelec para sa makinarya o automated counting machines na gagamitin sa national at local elections maging sa eleksyon sa BARM. Ito'y para daw maging pamilyar at maging sapat ang kaalaman ng mga botante sa bagong makinang gagamitin sa halalan. Hanggang January 30, 2025 ang demonstration na bahagi ng programa ng Komisyon para sa Voters Education. Sa bahagi ng Manila, pinangunahan ni Comelec Chairman Atty. George Garcia ang demo sa Manila High School na nilahukan ng mga botante mula sa ibang barangay sa lungsod. Sa bahagi ng Mindanao, may makina raw na nagmalfunction. Yung screen nagka-problema. Ang isang tinitingnan namin, mukhang napakalayo kasi nung lugar na yon and therefore baka doon sa handling nung machine. And therefore, inaalam natin kung kinakailangan padagdagan natin yung foam na nasa loob mismo nung lalagyan ng makina o ano ba ang naging kadahilanan. Yan yung ina-analyze pa sa kasalukuyan. Samantala, pagdating sa botohan, ang kay Garcia, mas makabubuti sa botante na magdala ng sariling kodigo para sa mga kandidatong gusto nitong iboto at upang hindi magkamali sa pagbibilog o pag-shade ng mga balota. Ang kay Garcia, kapag lumagpas na sa 12 ang naiboto ng isang botante sa senatorial posisyon, magiging invalid na ang kabuang boto nito sa naturang posisyon. Wala naman po nag-uubliga sa kanila na punan nila yung 12, pero 12 senador po ang kailangan natin. So kung gustuhin po natin, pwede po 12. Kung gusto naman po natin, ilan lang. Basta po under voting yan, ika-count pa rin po yan ng makina kahit na hindi sapat o hindi 12. Pero pag sumobra sa 12 inyong binoto o kaya nagkamali kayo sa binoto pero na-shade nyo na, touch move na po tayo. And therefore, hindi na po bibilangin kapag sobra sa 12 ang naiboto po ninyo. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SMN News.